Nakakasukang isiping gusto kong magpahawak sa lalaking ito. Pero dahil sa gamot ay gusto iyon ng katawan ko. I want a man's touch all over my body. It's like an ice with a cooling effect on my burning skin. Hindi ko napapansin ang pag-ungol ko at pagliyad ng katawan ko. Tumawa pa ng nakakalokong lalaki na halata sigurong naging reaksyon ko sa hawak nito. Can you feel it now, bitch? I told you. You will crave for my touch. You will badly need it. Tumayo ka sa akin! Sigaw ko sa kanya, pero ang sarili kong katawan ang nagpoprotesta. That's not what your eyes are telling me. You're blazing with it, Amanda Moo. I'm sure you want me to touch you, and feel you and get inside you. Sinasadya ng lalaki na mas lalong gatungan ng nagbabaga akong pakiramdam. Parang dumoble ang sakit na nararamdaman ko. Let me see what you're hiding, Amanda Moo. Get off me! Sigaw ko nang buksan itong butones ng damit ko. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, buo pang huwisyo ko. Hindi ko papayagan ng lalaking ito na lapastanganin ako. Hindi niya rin pwedeng makita ang itinatago ko. Pero anong magagawa ko kung ang katawan ko mismo ang sumusuko? It's involuntarily responding to his touch. Lumiliyad pa ng kusa ang dibdib ko kapag nasasayaran ng nakakadiring kamay ng taong to. Gusto kong umiyak. Gusto kong magwala at magprotesta. Anong ginawa ng taong to sa akin? Bakit nagkakaganito ang katawan ko? Hindi ko nakilala ang sarili ko. I feel like an animal controlled by lust and libido. Boss, come on now. We have to leave. Bilyamor groups are insanely powerful now. We can't handle them. Most of our men are killed. Narinig kong sigaw ng isa nitong tauhan. Habang nagsasalita, hinihila nitong Greek na boss palayo sa akin upang tumakas. Nilingon ko ang kulungan ni ate. Wala na naman ito dito. Nagawa na naman itong matangay ng mga kalaban. We need to take the girl. Protesta pa ng Griyegong amo. We can't. They'll follow us. We don't have much time. Napapikit ako. Everything starts to fade. Nawala na ang putok ng mga baril. Nawala na ang mga sigawan. Nawala na rin pati ang nakakasilaw na ilaw na nakatapat sa mukha ko. Kinakain na ng matinding sakit ang sistema ko. Kapag tuluyan akong bumitaw, baka tumigil na rin ang pagtibok ng puso ko. Sinusubukan kong wag mawala ng malay. Sinusubukan kong labanan ng matinding pangangailangan ng katawan ko na mailabas lahat ng init. Hindi ko na napigilan ang kamay ko. I started to cry and release myself from this pain. I unbuttoned the jeans, pushed the zip of my pants open. I buried my hand to the elastic band of my undies. I need to release the heat, or I think I will die. I even protested when somebody gripped my hands and stopped me. No! Amanda, what the hell do you think you're doing? Part of my consciousness was alerted. Hindi ko alam kung anong sinabi niya. Nasentrong buong atensyon ko sa mainit na hininga niya na tumama sa mukha ko nang lumuhod siya upang ibangon ako. Nakaupo pa rin ako sa sahig ngunit kalahati ng katawan kong nakasandal sa kanya. Kahit hindi ko imulat ang aking mga mata. Kilalang kilala ng mga pandama kong lahat ng detalye ng buong pagkatao ng lalaking ito. Brian. That sounds so horny. Lumalabas sa bibig ko kung anong nilalaman ng aking kalooban. Now that he's near me, all the inhibition went out my body. Kung kanina narerendahan ng utak ko ang katawan ko, ngayon pakiramdam ko nakalaya ako. My hand automatically traced the side of his face and the manly contour of his jawline. Nakagat kong labi ko. Damn, it will just be so easy to release the heat with this man near me, doing me. Amanda, are you awake? Tinatapik niya ang pisngi ko. Sobrang liit ng pagkakabukas ng mga mata ko, kaya hindi siya sigurado kung gising ako. Ang totoo, nangihina akong magmulat ng mga mata. Nangihina ako sa pagnanasa. Gusto ko na lang tumihaya at pumatong siya sa katawan ko. Ungol lang ang lumalabas sa bibig ko. Kagat-labi kong pinaglalandas ang palad ko mula sa mukha niya. Pababa sa leeg at papasok sa matipunong dibdib. I moaned hard when my hands brushed his chest. Amanda! Napapitlag siya sa gulat nang ipitin ko yon. What's happening to you? Hindi ako sumagot. Sa halip ay kinuha ko ang kamay niya at iyon ang mismong ipinanghawa ko. Para siyang napaso. Kaagad niyang binawi ang kamay na yon. Ang init, nasabi ko. Ano? Ang init ng pakiramdam ko. Para kong sinusunog. God damn it. What did they do to you? Ang sakit.
Amanda, wake up. Open your eyes. Look at me. What's hurting you? Come on, tell me. Umiling-iling lang ako. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanyang sitwasyon ko. Kahit ako hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang taas ng pagnanasang nararamdaman ko ngayon para kay Brian. I have fantasized him all my life, pero hindi umabot sa ganito katindi na parang mamamatay ako kapag hindi niya pinagbigyan ng gusto ng katawan ko. Dang it. I can feel it just by touching his skin. I feel so itchy inside my pants. I want him to rub mine roughly. I want all of him so bad that my whole body is aching for it. Victor, get over her. Check Amanda. Tell me what's going on. I heard his desperate voice with genuine care enveloping his every word. Then somebody approached and checked my pulse. Might be the group's doctor. She's in heat. She's in the verge of convulsion. She needs to release it. Kalmadong sabi ng lalaking lumapit. He has a very thick French accent, kaya kahit hindi ko nakikita ang mukha niya, alam ko na kung anong lahi niya. Did they drug her? Yes. I've heard of this drug before, but I have never encountered a patient who has taken it. Brian, she's on a high-powered aphrodisiac. Tama siya. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng gamot na itinurok sa akin. What? What are we going to do now? What's gonna happen to her? I don't know. Like I said, I have never dealt with this kind of toxic before. All I know is she needed to release the heat, or she will be in great pain. How do we do that? Come on, Brian. You know the answer to that. She's on aphrodisiac. Her only release is through that. You need to make her release. Otherwise, she's gonna lose it. Her temperature is spiking rapidly. He said it right. That's what my body is telling me. It needs to release, otherwise my heart would stop beating. Brian, Victor, we need to get out of here. The whole place gonna explode in a few minutes. Let's move. Isa pang boses yun mula sa di kalayuan. Naramdaman kong biglang pagbuhat sa akin ni Brian. Tinakbo niya ako palabas ng underground, kasama ng mga tauhan niyang nakaalalay sa amin. Base sa mga accent ng mga tao sa paligid, Brian acquired new set of bodyguards. At sa tingin ko, they are even more skillful and powerful. Kung hindi ako nagkakamali, galing kay Shanti Villarreal ang mga bagong tauhang ito. Ilang sandali pa naramdaman ko ng pagtama ng sariwang hangin sa katawan ko. Mabilis akong naisakay ni Brian sa kotse. Pinaharurot niya ang sasakyan hanggang sa makalayo kami. Ilang minuto lang ang lumipas, narinig kong malakas na pagsabog ng lugar na pinanggalingan namin. Kahit na alam kong ligtas na ako, parang hindi nabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Nakatodong aircon ng kotse. Pero walang kahit na anumang lamig ang papawi sa init na nararamdaman ko. I want Brian to touch me. I want him to lie down with me in bed. I want him to be rough with me and take me. Brian, Are you feeling better? umiling ako. Ang sakit pa rin. Nahihirapan na akong huminga sa tindi ng sakit. Hold on, Amanda. We're almost there. Tiisin mo muna. Do you think a bucket of ice would help? Hindi ko na kaya. Pakiramdam ko na uubusan na ako ng hininga. Hindi ko kailangan ng yelo. Kailangan kita. Kailangan ka ng katawan ko. Naiintindihan mo? He cursed. I reached for him. I want to at least touch his skin. Narinig kong marahas niyang buntong hininga, pero hindi ko na pinansin yon. Ang importante, pinabayaan niya akong hawakan ng katawan niya. Hindi rin siya nagprotesta nang ipasok kong kamay ko sa damit niya. I feel his very flat and very hard stomach. I am a little relieved, but I want more. Does that make you feel better? Tanong niya. I need more. Yun ang naisagot ko. Ewan ko, hindi na gumagana ang utak ko. Patagal ng patagal, mas lalong lumalakas ang epekto ng gamot. Mas lalong tumitindi ang pangangailangan ko. Anumang oras bibigay ang katawan ko sa tindi ng sakit. Hindi ko na kaya. I reached for my own clothes. Hiniklas ko na lang gamit ang natitira kong lakas dahil pakiramdam ko nasasakal ako sa damit ko. Hindi makahinga ang buo kong katawan. Dahil sa ginawa ko, itinigil ni Brian ang kotse. Give me just 1 second. Let me just take you to bed, Amanda.
All the desires that my body is feeling hit the scale when I heard him say bed. At least he's taking me to bed. I can wait for just a second because of that. Hindi ko alam kung saan ako ipinasok ni Brian, pero wala kami sa mansyon. Tila isang abandonadong hideout. Madumi ang lugar at puno ng vandals ang lahat ng wall. Ipinasok niya ako sa isang kwarto. All his men were assisting. Nagawa nilang lagyan ng cover ang sahig upang makahiga ako doon. You know what to do. You need to release her heat. Paalala pa ng French doctor na Victor ang pangalan. Fine. Get the hell out of here. Utos ni Brian sa mga tauhan. Tensyonado ang boses nito. Hindi ako sanay. My condition bothering him that much? Did he care for me that much? Nang maramdaman kong lumapit siya sa akin, hinila ko siya so he can position on top of me. I'm no longer thinking. It's my body doing what it has to do to save itself. Brian kissed my hair, his hand on my bare shoulder. Nakabukas ng ilang butones ng damit ko at nakababa na rin ito. It's showing the top of my chest already. What do you want me to do to ease the pain? Latraya mo. Tell me. Nakagat ko ang labi ko. Undress me. Hindi siya sumagot. Sa halip tuluyan niyang binuksan ang mga naiwang botones ng damit ko. He tossed it aside, leaving my bra still on. His hands went back to my bare shoulders, touching me, feeling me. Ang bawat dampi ng mga daliri at kamay ni Brian sa balat ko, parang tubig na pumapatay ng apoy na nararamdaman ko. Saglit lang ang epekto nun. Pero sapat na para makahinga ako sa sakit kahit papaano. Are you feeling better with this? Bulong niya. Napaliyad ang katawan ko nang dumako sa ibabaw ng hinaharap kong kamay ni Brian. Napaungol ako at napakapit sa braso niya ng mahigpit. I'm sorry, Amanda. I didn't mean to do this. But it seems like this is the only way to ease your pain. Pinilit kong tumingin ng diretso sa mga mata niya. Tapos ay marahan akong tumango. Hindi mo kasalanan to. Akong matigas ang ulo. Wala kang ibang ginawa kundi sagipin ako. Kailangan kita, Brian. Paputol-putol kong nasabi iyon in between my breath. Hindi ko na malayong tumutulo na pala ang luha ko. Shh! You know I will always be here for you. Hindi kita kayang pabayaan. Brian bent down his head to kiss my neck. His lips were hot, but it felt so good on my burning flesh. He trailed little kisses from my neck down to my shoulders and to the top of my bra. His one hand wandering all over my aching body, while the other grasping. Ilang ulit niyang pinisil iyon ng mariin bago pa kawalan. Hindi pa kontento ang katawan ko. Mabuti na lang hindi tumigil si Brian. Pumailalim ang dalawa niyang kamay sa loob nun, so he's able to hold both of it. Flesh to flesh, it felt insanely good. Hindi ko mapigilang maglabas ng emosyon. Napakagat ako sa labit, napapaungol ng malakas. Nanginginig ang buo kong katawan, habang ang ulo ko'y pabaling-baling. Brian, nabigkas ko sa garalgal na tonong pangalan niya. It sounded so horny. I didn't even recognize my own voice. Inangat niya ang bra ko. And mine stand tall in front of his eyes. He lowered his head so he can kiss one of them. My heart skipped a bit. Bago bumaba ng halik patungo sa tiyan, napasabunot ako sa buhok niya. Matindi ang antisipasyon ko na tatahakin niya ang landas patungo sa pinakamainit, ngunit pinakabasang parte. Ang parteng yun ang pinakanangangailangan ng kanyang atensyon. You need to feel good, baby. You need to release. You badly need to release that heat. Dinig niyang bulong ni Brian while kissing the part right below her navel. Tumango na lang ulit ako sa sinabi niya. Umangat ang katawan nito upang hubaran ako at palayain ang pang-ibaba kong kasuotan. He continued to kiss my almost naked body, his hands wandering my whole body, while gently pressing and caressing my skin. It feels so excruciatingly long and hot at the same time. My throbbing goddess cannot hold it any longer. I feel so wild and painfully hot in between my legs. Pigil kong hininga sa antisipasyon sa susunod na galaw ni Brian. Pakiramdam ko nakadepende ang buhay ko sa mga susunod niyang aksyon. Gumapang ang kamay niya sa inner thigh ko. It hurt a little. My goddess still being very tight and all. He calculates my body's reaction. He allowed to get used to his touch. Then he starts to pump me very tenderly. Nakakabaliw iyon sa pakiramdam. Feeling ko nakakalimutan ko ang sakit na nararamdaman ko sa katawan. Nahiga siya sa tabi ko.
Bahagyang nakaangat ang katawan niya. Palakas ng palakas ang ungol ko. Katawan at pangangailangan ko na ang nagdidikta sa akin. Wala akong pakialam sa ibang bagay. Ang gusto ko lang ay mairaos ang sakit. This will hurt a little, darling. Bulong ni Brian sa tenga ko. Nalaman ko kung anong ibig niyang sabihin. Walang tigil na ungol ang naririnig ko sa bibig ko. Napakapit ako sa kanya ng mahigpit. Then I felt my body release something very hot na mas gumanda ang pakiramdam ko dahil doon. After niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan sa noo. Akala ko tapos na. Humupa na ang init. Pero napadaing ako nang biglang bumulusok na naman mula sa kaibuturan ko. Ang init na bumalot sa buo kong katawan. Brian, ang sakit na naman. Halos bulong ko sa kanya. God damn it. I'm gonna kill them for doing this to you. I can't bear to see you suffer, baby. I just can't. Inabot kong leeg niya. Then I crushed his mouth with my mouth. My need is getting stronger and stronger. I almost feel like a vampire towards the blood. Brian lied me down properly. He positioned himself to mine. Hindi ako makatiis. Bumangon ako. I wanna help him get rid of his pants. Pero pinigilan niya ako. Baby, don't. I'm not gonna do that to you. I'm not taking you just because you're in pain. Pero kailangan ko. Nagpumilit akong buksan ang pantalon niya pero hinuhuli niya ang kamay ko. Amanda, wala ka sa sarili mo. Alam ko. Bukas kapag wala ng epekto ng gamot, pagsisisihan mo to. Hindi ko gagawin sa'yo ang gusto mo. Hindi ikaw yan. Believe me. If you were normal, you will not like any of this. Mali ka. Gusto ko. Gusto kita. Masaya akong ikaw ang kasama ko ngayon sa sitwasyong ito. Dahil hindi ko kailangang mandiri sa sarili ko pagkatapos. Ikaw lang ang gusto ko, Brian. Amanda, listen. Please, listen, honey. Listen. You are on drugs. Whatever you're feeling right now, it will go away in the morning. I don't have to be inside you to ease your pain. There are other ways. Trust me. This is not just what I need. This is what I want. I retorted. Shh. I don't want you to hate me the next morning. I will not rape you. Latraya mo. He kissed me in the mouth. God is so sweet and spicy and widely hot all at the same time. I can't get enough of him. I know I'm on drugs, pero alam kong ang nagdadala ng nararamdaman ko ay hindi lang basta ang gamot na yon. Brian opened my legs and did what I never expected him to do. I have never felt before. Napalunok ako ng sunod-sunod. Pabaling-baling ang ulo ko. Hindi ko malaman ang gagawin ko. Parang titirik ang mata ko sa ginagawa niya. Tama siya. There are other ways. Hindi ko mapigilan ang malalakas na ungol. Bumaling siya sa akin upang yakapin ako. Alam ng katawan kong babalik na naman ang sakit. Pero wala na ang tensyon ko. Alam kong kahit na anong sakit pa ang dumating, kaya ni Brian na tanggalin yon at pagaanin ang pakiramdam ko. I owe him my life. I will forever love this beautiful and respectful Greek. I swear. It's morning. After a very long and very painful night. Finally, it's morning. I'm feeling a lot better now. Pagdilat ko ng mga mata ko, ang gwapong mukha ni Brian ang nasilayan ko. Nakatukod ang siko niya at nakatitig sa hinaharap ko. Nanlaki ang mga mata ko. I'm half naked. Only an oversized polo shirt covering lower half of my body. Loading bigla ang utak ko. Sandali. Anong himala ang nangyari? Bakit katabi ko ang Greek God na to? At Diyos ko, nakahubad ako. Nasagot ang tanong ko ng kakaibang pakiramdam sa gitna ng hita ko. Kainis, I'm sore as hell down there. And I'm half naked. Nakatitig si Brian sa nagmamaganda at nagmamayabang kong hinaharap. Lahat ng memory ng nangyari kagabi. Walang pakundangang plenay ng utak ko. Napatili ako bigla. Inangat kong damit na nakatabing sa pang-ibaba kong katawan. Namaluktot ako't pinagkasya kong buong katawan ko doon. Amanda. Shh. You're fine now. It's okay. Can you remember what happened? Kinausap ako ni Brian pero ayaw ko siyang sagutin. Natural na aalala ko. Hindi naman pang pa-amnesia ang itinurok sa akin. Naalala kong hiniga niya ako dito. Hinubaran ng Andes. Tapos,
Lecheng utak to. Puro rewind ang ginagawa. Saan pwedeng pindutin ang stop? Amanda, open your eyes. Talk to me. Come on. Ayoko. I didn't take advantage of you. It's not what you think. You are in pain last night. Wala ka bang naaalala? Kainis. Naaalala kong pinipilit na kita. Hindi ako didilat. Promise. Kahit mamatay ako dito, hindi ako didilat. Leche, nakakahiya. Nakakahiya. Sana mamatay na ako. Ngayon na. Lord, handa na ako. Kunin mo na ako. Matapos ang mahabang oras na hindi ako gumagalaw, nakapamaluktot lang at nakapikit ng mariin. Finally, Brian gave up and didn't wait any longer. Fine. Get dressed. We need to get you back home. Naramdaman ko ang paglabas niya sa lumang pinto ng abandonadong lugar na kinaroroonan namin. Hindi ko man lang natiis. Kailangan ni Brian na huminto sa pinakaunang lugar na pwede akong makaramdam ng ginhawa. Nakakamatay yung sakit na naramdaman ko. Pero mas nakakamatay ang kahihiyan ko ngayon. Sana tiniis ko na lang. Walang ya. Ano pang mukhang ihaharap ko sa gwapong Greek na yon? Ngayong nakita niya na at nagalugad ang lahat ng sa akin. Ano pa? Tapos hindi man lang siya na-tempt na patulan ako. Kahit nakahubad na ako, nakabukaka at nagmamakaawa sa kanya. Waipek? Langya. Internal organs ko na lang ang hindi pa niya nakikita Siguro kung may nangyari sa amin, hindi ako mahihiya ng ganito. Magpapaparty pa ako. Pwede ko na siyang pikutin na pakasalan ako. Pero wala. As in wala. Ang nakakapanghina pa sa lahat ng nangyari, ni hindi ko man lang nakita ang kulay ng brief niya. Amanda, kailan mo balak lumabas dyan? Narinig kong sigaw niya mula sa labas. Nagtatagalog na siya. Ibig sabihin inis na siya. At tubili akong bumangon. Hinagilap ang mga nawawalang parte ng pagkatao ko. Ang andis ko. Para makapagbihis na. Paglabas ko ng pinto, several men were waiting for me. Siguro mga 5 sila. Kasama si Brian. Hindi ko alam kung anong mga itsura nila kasi nakatitig ako sa sahig. Ayoko silang tingnan, promise. All the other troops went home. I want Hades to think na nakabalik na tayo sa mansyon. Kaya hindi na tayo pwedeng magtagal dito. It's too risky already. Sabi pa ni Brian. Lumapit siya sa akin para hawakan ako sa braso at alalayan pabalik ng kotse. Ayan na naman. Hawak-hawak na naman. Pag ako nilagnat ulit, patay ka sa akin. Baka ikaw ang ma-rape ko. Leche kang paasa ka. Nakatitig ako sa picture ni Brian na nasa wall. Wala siyang kangiti-ngiti. Tila napipilitang humarap sa camera. Matagal na akong nakatitig doon. Hindi ko pa rin mawari kung anong klaseng kabayanihan ang ginawa niya sa unang buhay niya para pagkalooban ng Diyos ng ganyan kaperpektong muka. Artist ang nanay niya Sigurado ko. Ang gandang gumawa ng bata. Masterpiece. Pati hulma ng katawan, pak na pak. Puro laman, walang tapon. Ang sarap papakin with only rice and sabaw. Kung ulam siya, pang mang-inasal siya May kumatok sa pinto. Takbo akong mabilis papuntang kama at nagtalukbong ng makapal na kumot. Amanda, bumaba ka na, kakain ka. Okay ka lang ba? Nakahinga ko ng maluwag. Si Ate Yuli lang pala. Binaba ko ang kumot hanggang sa leeg ko. Nakatayo si Ate Yuli sa harap ng kama ko. Okay ka lang ba? Gusto mong tawagin ko si Sir Brian para matingnan ka? Wag! Balikwas ako sa kama at parang napasigaw ako doon. Okay lang po ako, Ate Yuli. Gutom ka na. Sabi ni Sir hindi ka pa kumakain. Ayaw mo bang bumaba? Nakangiwi akong umiling. Ayokong makita ako ni Brian. Gusto ko siyang makita pero ayokong makita niya ako. Ang arte ko alam ko. Gusto ko nga sabunutan ng sarili ko Pero tao lang din akong may kahihiyan Kung sa TV okay lang. Pero kung sa tunay na buhay, bigti na. Sige, dadalhan na lang kita ng pagkain dito. Thank you po, Ate Yuli. Tumawa ito sa akin. Ayaw mong bumaba ang daming gwapo sa baba. Yung 4 na kasama ni Sir Brian na mga foreigners na parang iba-ibang lahi. Kanina pa pinagpapantasyahan ng mga babaeng staffs. Kilala mo ba sila? Mga tauhan ni Shanti Villarreal. Nino? Wala po, hindi ako sigurado. Hindi ko sila kilala. Hindi ko nakita ang mga mukha nila. Sila kaya yung nakabantay sa labas ng pinto.
Malamang sa malamang narinig nilang malakas kong ungol kagabi. Anong peslak pa bang ihaharap ko sa mga yun? Sige, iaakyat ko ang pagkain dito. Ate Yuli, tawag ko sa kanya nang paalis na siya. Anong ginagawa ni Brian sa baba? Kausap niya ang mga lalaking yun. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila. Ang daming lengguaheng ginagamit, may French, may Russian, may Greek, kaya hindi ko alam. Kasi dahil ang 4 na lalaking yun ay magkakaiba ng lahi. Victor ang pangalan ng isa, pero hindi ko nakita ang muka. I don't know any one of them. Alam ko lang may grupo si Shanti ng Bachelor Elite Killer Squad na minsan hero, pero madalas mga super villains. Sige po, tumango ako kay Ate Yuli. Bigla kong naisip ang mga kalaban. Hindi na birong ginagawa nila. Habang tumatagal patindi ng patindi ang ginagawa nilang mga hakbang para makuha ang gusto nila. Lahat na ng efforts binubuhos ni Brian para magampanan ng tungkulin niya sa pamilya at mapigilan ang mga halangang kaluluwang yun. Sana naman, totoong sinabi niyang hindi sasaktan ng mga ito si ate. Kung bakit kasi sa dinami-dami ng pagkakataong pwede namin siyang mabawi. Lagi siyang nawawalang parang bula. Naalala kong sinabi niya, pamilya daw ni Brian ang pumatay sa mga magulang namin. Naniwala naman siya. Kitang-kita naman kung sino ang masama sa lahat ng mga pangyayaring ito. Ang Hades ang pumatay sa mga magulang namin. Sila lang ang may matinding kagustuhang maisagawa ang ritual, kaya pinatay nila ang parents ko dahil hadlang ang mga ito.